Palagay ko po, within the next 2 to 3 months, kuha na namin yung 8 million signatures. Pero ayon kay PIRMA National Convener Noel Oñate, naabot na nila ang 30% sa signature requirement. Kami po ay confident na makukuha namin ang 3% per congressional district at overall 12% nationwide. So tinulungan kami on an administrative basis ng mga congressmen kung saan pupunta at saan kumuha ng mga signatures. At ang mga lagda ay dadaan pa sa matinding verification. Kung gaano anya karami ang mga lagda na kanilang matatanggap, ay ganun ding karami ang susuriin nila. Paano po kung bigla kami padalhan ng 20 million signatures? Isipin niyo kung paano namin matatapos yung verification. Hindi po pwedeng tumigil. Hindi porket ay nakuha na yung 3%, tigil tayo. Kung ano yung sinubmit, yun i-verify lahat. Yan, bawal po. Dahil may decision ng Supreme Court, Oksena versus Comelec. Sabi ng Supreme Court, kapag ka magpo-propose ka ng amendment sa Constitution, dapat hindi siya kasabay ng isang regular na eleksyon. Bakit? Para nakafocus ang mamamayan doon sa mismong kinapapago mo na saligang batas. Humahaba na ang usapin sa People's Initiative o PI pero hanggang ngayon wala pang natatanggap na anumang formal na petisyon ang Commission on Elections o COMELEC. Ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA aminadong wala pa silang naihaing petisyon at patuloy pa sila sa pangangalap ng mga lagda. Pero ayon kay PIRMA National Convener Noel Oñate, naabot na nila ang 30% sa signature requirement. Tansya ng grupo, makukumpleto ang mga lagda sa buwan ng Abril at pagkatapos nito ay ang paghain nila ng petisyon. Kami po ay confident na makukuha namin ang 3% per congressional district at overall 12% nationwide. Palagay ko po, within the next 2 to 3 months, kuha na namin yung 8 million signatures. Aminado naman ng PIRMA na nakipagkoordinasyon ng mga ito sa mga kongresista para sa pangangalap ng mga lagda. So tinulungan kami on an administrative basis ng mga congressmen kung saan pupunta at saan kumuha ng mga signatures. Itutulak ng grupo sa kanilang petisyon na ang Kamara at ang Senado ay makakapagboto ng sabay para sa Constituent Assembly at bahala na anya sila kung anong amendment o pagbabago ang gagawin para sa saligang batas. Samantala, hindi pa naman tiyak ng COMELEC kung kaya pang magkaroon ng plebisito ngayong taong 2024 kung mayroong may papasang petisyon sa darating na Abril. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, kapag na-file na ang petisyon ay dadaan pa ito sa determination ng ANBank at ang mga lagda ay dadaan pa sa matinding verification. Kung gaano anya karami ang mga lagda na kanilang matatanggap ay ganun ding karami ang susuriin nila. Paano po kung bigla kami padalhan ng 20 million signatures? Isipin niyo kung paano namin matatapos yung verification. Hindi po pwedeng tumigil. Hindi porket ay nakuha na yung 3%, tigil tayo. Kung ano yung sinubmit, yun i-verify lahat. At kung verified na ang lahat ng lagda ay galing nga sa mga botante, meron pang procurement process para sa mga materyales na gagamitin sa plebisito. Lumalabas na gahol na sa panahon ng komisyon para sa isang nationwide plebiscite ngayong taon. Sa ngayon, ayon sa komisyon, mas prioridad nila ang voter registration at ang 2025 midterm polls. Lumalabas na maaring sa taong 2026 pa maaring maitulak ang plebisito, lalo pat hindi ito maaring pagsabayin sa midterm elections sa taong 2025. Bawal po. Dahil may decision ng Supreme Court, Oksena versus Comelec. Sabi ng Supreme Court, kapag ka magpo-propose ka ng amendment sa Constitution, dapat hindi siya kasabay ng isang regular na eleksyon. Bakit? Para nakafocus ang mamamayan doon sa mismong kinapapago mo na saligang batas.